Maingay, mainit, at puno ng iba't ibang amoy ang palengke ng San Jose. Pero para kay Sassy Dominguez, ito ang kanyang tahanan. Hawak niyang isang matalim na kutsilyo habang mabilis niyang nililinis ang mga bangus na binili ng kanyang suki. Oh, Aling Tising, dagdagan ko na ng isang pirasong tilapia tong dala mo. Pandagdag sa ulam niyo mamaya. Nakangiting sabi ni Sassy sabay abot ng supot. Ay naku Sassy, ikaw talagang paborito kong tindera. Napakagalante mo, kaya hindi kami lilipat sa iba. Sagot ng matanda habang binibilang ang sukli. Alam niyo naman po, basta sa mga suki, hindi tayo madamot. Basta, balik-balik lang po kayo rito sa pwesto ko. Nang makaalis ang suki, ay agad siyang bumaling sa kanyang ama na si Mang Narding. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko sa likuran ng pwesto. Tulala at tila malayo ang iniisip nito. Tay, uminom na ba kayo ng gamot niyo? Pinagtabihan ko na din kayo ng mainit at mapait na kaperian. Sa kahupan disal. Malambing na tanong ni Sassy. Dahan-dahan namang tumingin si Mang Narding sa anak. Sassy, may narinig akong balita sa labas. Totoo ba? May mga lalaking nakasuot daw na nakita sa bukana ng palengke. Napabuntong hininga si Sassy at binitiwan ang kutsilyo. Pinunas niya ang kanyang mga kamay sa suot niyang apron. Huwag niyo na munang isipin yun, Tay. Ako nang bahala sa mga yan. Kumain na muna ho kayo. Hindi, Sassy. Yung mga Soriano, alam kong galawan nila. Ganyan din ang ginawa nila sa kumpanya natin noon. Kukunin nilang lahat sa atin hanggang sa wala na tayong matirhan. Nanginginig ang boses ni Mang Narding. Bakas ang trauma sa mga mata nito. Hinawakan ni Sassy ang balikat ng ama para pakalmahin ito. Tay, tingnan niyo ho ako. Hindi na tayong pamilyang madaling api-apihin noon. Ako nang leader ng asosasyon dito sa palengke. Walang gigiba sa pwesto natin hanggat buhay ako. Pero malalakas silang tao, anak. Pera ang labanan dito. Hirit pa ng kanyang ama. Pera lang sila, pero dangal at pawis ang puhunan natin dito. Maupo lang kayo rito, Tay. Huwag kayong lalabas ng pwesto. Matigas na bili ni Sassy. Maya-maya pa ay nagkagulo na nga sa gitna ng palengke. Isang lalaking hingal na hingal ang tumakbo palapit kay Sassy. Si Ben, ang katabing tindero ni Sassy ng mga gulay. Sassy! Sassy! Dariyan na sila! Pumasok ng mga sasakyan sa parking lot! Sigaw ni Ben habang pinupunasan ng pawis sa noo. Sino? Ang mga Soriano ba? Oo, at may mga kasama pang pulis at mga taong may hawak na blueprint. Mag-i-inspeksyon daw para sa gagawing modernong mall. Modernong mall? At saan nila itatapon ng mga pamilyang umaasa rito sa palengke? Nagsabi lang nila, kailangan daw nating lisanin ang pwesto sa lalong madaling panahon dahil tapos na raw ang kontrata ng lupa sa munisipyo. Humarap si Sassy sa mga kapwa niya tindero at tindera na nagsisimula ng magtipon-tipon sa paligid niya. Kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mata. Mga kasama, makinig kayo. Huwag kayong matatakot. Walang aalis sa inyo. Kung kailangan humiga tayo sa harap ng mga bulldozer nila, gagawin natin. Pero Sassy, baka ipakulong tayo. Sigaw ng isang tindera. Ipakulong nila tayo kung kaya nila. Pero tandaan nyo, tayo ang nagpapakain sa bayang to. Wala silang karapatang basta na lang tayong itapon na parang basura. Hinawakan ni Sassy ang tali ng kanyang suot na apron at mas hinigpitan niya ang pagkakatali nito sa kanyang bewang. Kinuha niyang isang timba na puno ng malansang tubig isda na pinaglinisan niya kanina. Sassy, anong gagawin mo sa timbang yan? Tanong ni Ben. Magbibigay lang ako ng mainit na welcome sa mga bisita natin. Magbibigay lang naman ako ng mainit na welcome sa mga bisita natin. May himig ng banta sa boses ni Sassy. Ben, bantayan mo si tatay. Huwag mo siyang hahayaang lumapit doon. Mag-iingat ka, Sassy. Balita ko, yung mismong anak ni Don Jaime ang darating. Si Sanders Soriano, wala raw puso yun pagdating sa negosyo. Babala ni Ben. Ngumisi lang si Sassy, isang ngising palaban.
Sander Soriano? Maselan ba siya? Pwes, sisiguraduhin kong hindi niya malilimutan ang amoy ng palengke natin. Naglakad ng mabilis si Sassy patungo sa bukana ng palengke. Bitbit niya ang timba. Sa di kalayuan, natatanaw na niya ang 3 itim na luxury SUV na dahan-dahang humihinto. Alam niyang ito na ang simula ng gulo, pero handa siyang itaya ang lahat para sa kanilang kabuhayan at para sa hustisya na ipinagkait sa kanyang ama noon. Huminto ang 3 itim na luxury SUV sa mismong bungad ng maruming parking lot ng palengke. Parang huminto rin ang mundo ng mga tindero nang bumukas ang pinto ng gitnang sasakyan. Unang sumalubong sa paningin ni Sassy ang isang pares ng sapatos na itim. Sobrang kintab na parang hindi pa nakakatapak sa lupa. Lumabas mula sa sasakyan ang isang lalaking naka-black suit. Matangkad ito, batangos ang ilong at nakasuot ng mamahaling sunglasses. Sa kilos pa lang nito, alam na ni Sassy na ito ang tinutukoy nilang Sander Soriano. "Sir, medyo maputik po rito. Mag-ingat kayo," sabi ng isang lalaking nakabarong na tila assistant nito. Tiningnan ni Sander ang paligid ng may halong pandidiri. "This place smells like a dumpster. Siguraduhin niyo lang na mabilis ang inspeksyong ito. I can't stay here for more than 10 minutes. Hindi na nakapagpigil si Sassy. Humakbang siya palapit dito. Bitbit niya ang kanyang timba at hinarangan niya ang dadaanan ni Sander. "Hoy, mister! Kung tingin mo sa palengke namin ay basurahan, bakit ka pa nagpunta rito?" Matapang na tanong ni Sassy. Huminto si Sander at dahan-dahang ibinaba ang kanyang sunglasses. Tiningnan nito si Sassy mula ulo hanggang paa. Mula sa magulo niyang buhok hanggang sa kanyang apron na may mga bahid ng dugo ng isda. "And who are you? One of the squatters here?" Malamig na tanong ni Sander. "Hindi ako squatter. Ako si Sassy, ang leader ng mga nagtitinda rito. Aritong basurahan na tinatawag mo. Dito kami kumukuha ng pangkain namin sa araw-araw. Dito nabubuhay ang mga pamilyang balak mo itapon sa kalsada." Sagot ni Sassy habang nakatingala sa lalaki. Ngumising ng bahagya si Sander. Isang ngising nakakaasar. "Look, Miss Sassy, or whatever your name is. Business is business. This land belongs to Soriano Group now. Kung gusto niyo ng maayos na usapan, huwag niyo kong harangin ng ganyan. It's unprofessional." "Unprofessional? Bakit? Professional ba yung basta-basta lang kayo magpapadala ng notice of demolition nang walang relokasyon?" Singhal ni Sassy. "Relocation? Why should I care about that?" Bored na sagot ni Sander. "Binabayaran naman ng munisipyo para rito. Kung gusto niyo ng pera, sabihin niyo lang. Everything has a price, right? Magkano bang kailangan niyo para tumahimik na kayo at kusang umalis?" Nagtinginan ng mga tindero sa paligid. May mga nagbubulong-bulungan. Ang iba ay nagsimula ng magalit. Lalong nag-init ang mukha ni Sassy sa narinig. "Anong sabi mo? Pera?" Mahinang tanong ni Sassy, pero puno ng galit ang kanyang boses. "Yes, pera. I'm sure a few thousand pesos would be enough for people like you. Baka ang malaking halaga na yun para sa inyong mga bababang uri ng mga trabahador." Pangiinsulto pa ni Sander habang inaayos nito ang mamahaling relo. "Mababang uri? Akala mo ba lahat ng bagay sa mundo kaya mong bilhin ng pera mo? Akala mo ba dahil nakasut ka't mayaman ka, may karapatan ka ng tapakan ng dangal namin?" "Dangal? Miss, let's be realistic. You're selling fish in a stinky market. Don't talk to me about dignity when you're literally covered in slime. Now, get out of my way." Hahakbang na sana si Sander para lagpasan si Sassy. Pero bago pa nito magawa iyon, ay mabilis na itinaas ni Sassy ang hawak na timba. Sa isang iglap, isinaboy niya ang lahat ng laman nito, ang malansang tubig, mga kaliskis at maliliit na hasang ng isda, sa direksyon ni Sander. Natahimik ang buong palengke.
Ang mga gwardya ni Sander ay napatanga. Ang assistant nito ay napasigaw ng sir. Mula sa malinis at makintab na black suit, ngayon ay basa na si Sander ng malabong tubig na may amoy bulok na isda. May isang piraso pa ng hasang na sumabit sa balikat nito. Tumulo ang malansang tubig mula sa buhok ng lalaki hanggang sa dulo ng ilong nito. Dahan-dahan namang lumingon si Sander kay Sassy. Ang mga mata nito ay nagliliyab na sa galit. "You? What did you just do?" Hindi natinag si Sassy. Ibinaba niya ang bakanting timba ng may kalabog sa semento. "Iyan ang bayad ko sa pang-iinsulto mo sa amin." "You're going to pay for this. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Wala na tong palengke na to." Sigaw ni Sander habang pinupunasan ng muka gamit ang sariling palad. Pero lalo lang kumalat ang lansa. "Gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan mo to, Soriano." Lumapit si Sassy dito hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga muka. "Maaaring wala kaming pera, pero ang dangal namin hindi nabibili. Hinding-hindi mo kami mapapalayas dito ng ganyan-ganyan lang." "Guards, arrest this woman!" Utos ni Sander na nanginginig na ang buong katawan sa sobrang panggagalaiti. "Sige, ipakulong niyo ako. Pero bago niyo ako makuha, dadaan muna kayo sa lahat ng tinderong narito." Sigaw ni Sassy habang nagsisilapitan na rin ang kanyang mga kasamahan. May hawak na mga sandok at itakpanaga ng karne ang mga ito. Nagkatinginan ng mga gwardya. Nakita nilang seryoso ang mga tao. Sa huli, humakbang pabalik si Sander. Ramdam siguro nito na hindi ito mananalo sa dahas sa oras na iyon. "This is not over, Sassy." Banta ni Sander bago padabog na bumalik sa loob ng SUV nito. "You have no idea who you're messing with." "At ikaw rin, Soriano. Hindi mo kilala ang kinalaban mo." Pahabol na sigaw ni Sassy habang pinapanood na mabilis na humaharurot palayo ang mga sasakyan. Nang mawala na sa paningin ng mga kotse, doon lang nakahinga ng malalim si Sassy. Nanginginig din ang kanyang mga kamay, pero alam niyang ito pa lang ang simula ng mahabang laban niya sa matapobreng bilyonaryo na iyon. Kalaunan ay hindi naging mapayapa ang gabi ni Sassy. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Sander Soriano na basang-basa ng tubig isda. Alam niyang hindi yun palalampasin ng lalaki. Kaya naman ang sumunod na umaga, hindi na siya nagulat nang makitang isang pamilyar na itim na sasakyan na pumarada sa tapat mismo ng kanyang pwesto. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang 2 SUV at 2 police car ang sasakyan na nakabuntot dito. May kasama na itong 2 truck na mga lalaking naka-uniforme ng pang-demolition. "Sassy, dariyan na naman sila!" Sigaw ni Ben na halos mabitawan ng bitbit na tumpok ng kangkong. Lumabas si Sander mula sa sasakyan. Malinis na uli ito, naka-light gray na suit at mukhang walang nangyari na insidente kahapon. "Sassy, I believe we have unfinished business." Bungad ni Sander pagkalapit sa pwesto ng dalaga. "At ano namang ginagawa ng mga lalaking yan dito? Wala pa nga kaming natatanggap na final na utos mula sa korte." Kumuha si Sander ng isang dokumento mula sa assistant nito at ipinakita ito kay Sassy. "This is a direct order. Dahil sa ginawa mo kahapon, binabuti kong pabilisin ang proseso. You have exactly 1 week. Sa loob ng 7 araw, kailangan bakante ng buong lugar na to o dadaanin namin kayo sa puwersa." "1 linggo? Wala kayong puso. Saan naman kami pupunta?" Galit na sigaw ni Sassy. Pero sa pagkakataong ito ay may halong panginginig ang kanyang boses dahil sa takot para sa kanyang mga kasamahan. Lumapit si Sander kay Sassy. Sapat lang para siya lang ang makarinig. "Actually, I have a reputation for being ruthless. Pero bibigyan kita ng isang option. Isang paraan para madali ang demolition na ito ng 3 buwan."
Nangunot ang noo ni Sassy. Anong laro to, Soriano? Walang laro. Simple lang naman ang gusto ko eh. Seryosong sabi ni Sander. I've been looking for a personal chef for months. Sobrang selan ko sa pagkain. At halos lahat ng kinukuha ko, hindi tumatagal ng 1 linggo. But yesterday, after you drenched me in that disgusting water, later that afternoon, I smelled the food you were cooking for your father in your house. It was interesting. Hindi akalain ni Sassy na sinundan pala siya ng lalaki sa bahay kubo nila. Talagang gagawin ito ang kung ano mang gustuhin ito. Ano? Gusto mo akong maging cook mo? Pagkatapos mo kaming insultuhin? Hindi makapaniwala na tanong ni Sassy. Yes, magtrabaho ka sa kondo ko sa loob ng 3 buwan. Be me personal chef. Kung magagawa mo ang lahat ng gusto ko at hindi ka susuko, i-delay kong pag-iba sa palengke na to. Bibigyan ko kayo ng panahon para makahanap ng malilipatan ng maayos. Alok ni Sander. Sassy, huwag kang papayag. Baka kung ano gawin yan sa'yo. Babala ni Mang Narding habang nakahawak sa braso ng kanyang anak. Tiningnan ni Sassy ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang mga tinderong nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Alam niyang ito lang ang tanging paraan para maisalba sila, kahit pansamantala lang. Bakit ako? Marami namang chef sa mga mahaling restaurant. Tanong ni Sassy. Ngumiti ng tipid si Sander. Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang tapang mo. At gusto kong magbayad ka sa ginawa mo sa suit ko kahapon. It costed me 100,000 pesos. Sassy, ang pagluluto mo ang magiging kabayaran niyan. Huminga ng malalim si Sassy. Sigurado ka? 3 buwan na hindi mo gagalawin ang palengke? May kontrata tayong pipirmahan. I don't break my word. Sagot ni Sander. Nagkatinginan ng mga tindero. Bulungan dito, bulungan doon. Pero sa huli, nakita ni Sassy ang pagsamo sa mga mata nila. Kailangan nila ng oras. Kailangan nila ang tulong niya. Sige, papayag ako. Pero oras na malaman ko na niloloko mo lang ako, hindi mo magugustuhan ang susunod na isasaboy ko sa mukha mo. Imbis na magalit, tila natuwa pa si Sander sa sagot ng dalaga. Good, susundo sa'yo bukas, 5:00 ng umaga. Huwag kang malilate. Ayoko sa lahat ay ang pinaghihintay ako. Tinalikuran na sila ni Sander at sumakay na ito sa sasakyan nito. Naiwang tulala si Sassy habang pinapanood ang pag-alis ng 2 truck ng demolition. Sassy anak, bakit mo naman ginawa yun? Malungkot na tanong ni Mang Narding. Tay, para sa atin to. Para sa inyo ni Aling Tising at Ben. 3 buwan lang naman, di ba? Kaya ko yun. Sanay ako sa kusina. Pampalakas loob na sabi ni Sassy. Kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Pero ibang klase ang taong yun, anak. Baka pahirapan ka lang niya sa loob ng bahay niya. Hirit pa ni Mang Narding. Hayaan niyo siyang subukan ako. Hindi niya alam na sa palengke ako lumaki. Kung nakaya ko ang init at dumi rito, hindi ako magpapatalo sa isang aroganting katulad niya, no? Sagot ni Sassy habang hinihigpitan ang pagkakaitak sa hawak na isda. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang maleta at ang kanyang mga paboritong kutsilyo. Handa na si Sassy na pasukin ang bunto ni Sander Soriano. 5:00 pa lang ng umaga, ay nasa harap na si Sassy ng isang dambuhalang building sa Makati. Sa katunayan, ay nauna pa siya sa dapat ay sundo niya. Tinangala niya ang dulo niyon na tila humahalik na sa ulap. Napahinga siya ng malalim. Grabe, dito ba talaga nakatirang masungit na yun? Daig pang palasyo. Bulong ni Sassy sa kanyang sarili. Sinalubong siya ng isang security guard na mukhang nagtataka sa kanyang ayos. Bes, bawal pong tinderang gala rito. Sa likod pong bagsakan ng delivery. Tinaas na nito ni Sassy ng kilay. Hoy kuya, hindi ako delivery no? Ako ang bagong personal chef ni Mr. Soriano. Oh, hetong ID ko kung ayaw mo maniwala. Matapos ang mahabang beripikasyon, ay nakasakay rin si Sassy sa elevator. Pagbukas ng pinto sa pinakamataas na palapag,
lalong nalaglag ang kanyang panga. Ang kondo ni Sander ay halos gawa sa salamin. Tanaw ang buong syudad at ang bawat gamit ay kulay puti, itim at gray. Sobrang tahimik, malayo sa ingay ng San Jose. Don't just stand there. You're 5 minutes early, which is good. But you look like you've seen a ghost. Isang malamig na boses ang sumira sa pagkamangha ni Sassy. Nakita niya si Sander na pababa ng hagdan. Nakaputing t-shirt lang ito at jogging pants. Pero bakas pa rin ang pagiging arogante nito. Kung bakit saglit na namalagi ang kanyang mata sa umbok sa jogging pants nito, ay hindi niya alam. Oh, gising ka na pala. Akala ko, kailangan pa kitang tilaukan para bumangon. Banat agad ni Sassy habang ibinababa ang kanyang maleta. Hindi siya pinansin ni Sander at lumakad ito patungo sa kusina. Follow me. I want to be clear about the rules of this house. Ayoko nang paulit-ulit. Sumunod si Sassy at lalong namangha sa kusina. Ang mga gamit ay high-tech. May mga touchscreen na kalan at refrigerator na mukhang mas mahal pa sa pwesto niya sa palengke. Rule number 1. Simula ni Sander habang nakasandal sa counter. This is a clean zone. I don't want to smell fish, onions, or anything pungent outside the kitchen. Maglagay ka ng exhaust fan at siguraduhin amoy hotel pa rin ang sala ko. Ha? Paano ko magluluto kung bawal ang amoy sibuyas? Ano yun? Magic? Reklamo ni Sassy. That's your problem, not mine. Putol ni Sander. Rule number 2. You will wear a proper uniform. Ayokong makita yung butas-butas mong t-shirt habang nagsisilbi ng pagkain. Your uniform is in that cabinet. Binuksan ni Sassy ang cabinet at nakitang isang puting chef's jacket na may borda ng pangalan niya. Wow, sosyal naman. Pero seryoso ka ba sa rule number 3? Rule number 3. No talking unless I ask you a question. I value my silence. Dagdag ni Sander. And lastly, no visitors, especially people from your market. Sandali lang, Soriano. Naiintindihan ko yung linis at uniform. Pero bakit pati mga kaibigan ko? Bawal. Hindi naman sila magnanakaw. Because this is my private sanctuary. Take it or leave it. Remember the deal, Sassy. One mistake and the bulldozer start moving. Madiing sagot ni Sander. Napakuyom ng kanyang palad si Sassy. Sige, payag ako sa lahat ng kaartehan mo. Pero huwag ka magrereklamo kung hindi ka masarapan sa luto ko dahil sa dami ng bawal mo. We'll see. To start with breakfast, I want something light but flavorful. And please, use the dishwasher. Huwag kang mag-iwan ng tupok ng hugasin parang nasa karinderya ka. Nung umalis si Sander para bumalik sa silid nito, ay hinarap ni Sassy ang modernong kusina. Kinapa niya ang touchscreen na kalan. Pindot-pindot. Akala mo naman kung sinong gwapo. Kung hindi lang talaga dahil sa palengke, isasampal ko sa kanya tong induction cooker na to. Bulong ni Sassy habang naglalabas ng mga sangkap. Sinubukan niyang buksan ang gripo, pero imbis na pihitan, sensor pala ito. Biglang sumabog ang tubig at nabasa ang harap ng kanyang damit. Ay kabayo! Pati ba naman gripo rito? Piloso po? Inis na sabi ni Sassy habang pinupunasan ng kanyang sarili. Matapos ang ilang minutong pakikipag-away sa mga gamit, nagawa ring makapagsimula ni Sassy. Kinuha niya ang kanyang sariling kutsilyo. Akala mo, mapapaiyak mo ko sa mga rules mo Pwes, dadaanin kita sa luto ko. Sisiguraduhin kong magmamakaawa kang wag akong umalis dito pagkatapos ng 3 buwan. Determinadong sabi ni Sassy habang mabilis na naghihiwa ng bawang. Nakangisi si Sassy habang tinitingnan ang tumpok ng pulang siling labuyo sa ibabaw ng mamahaling counter. Kung gusto ni Sander ng flavorful na pagkain, ibibigay niya ito ng may kasamang matinding anghang. Akala mo tingnan natin kung hindi lumabas sa mga mata mo sa anghang nito. Bulong ni Sassy habang mabilis na tinatadtad ang mga sili. Plano niyang magluto ng Bicol Express.
Pero hindi itong ordinaryong Bicol Express na suwabe ang anghang. Dinoble o baka tinriple pa niya ang dami ng sili. Gusto niyang makita na magmakaawa si Sander ng tubig at amining hindi nito kaya ang luto ng isang tindera na tulad niya. Eksaktong 12:00 ng tanghalian nang lumabas si Sander mula sa home office nito. Nakasalamin ito at medyo gulo ang buhok. Halatang pagod sa trabaho. Naupo ito sa dulo ng mahabang dining table na gawa sa mamahaling kahoy. "Is lunch ready? I have a meeting in 30 minutes. Tipid na tanong ni Sander nang hindi tumitingin kay Sassy. Ready na Sir Sander." May halong panunodyo ang boses ni Sassy. Inihain ni Sassy ang isang mangkok na mainit at umuusok na Bicol Express. Malapot ang gata nito at kitang-kita ang naglalakihang hiwa ng sili na lumulutang sa mantika. Kasunod nito ay ang isang platito ng bagong saing na kanin. "Bicol Express?" tanong ni Sander at napatingin ito sa pagkain. "Opo, specialty ko yan sa palengke. Masarap yan, promise." Pagsisinungaling ni Sassy. Sa loob-loob niya, halos matawa na siya dahil alam niyang baka himatayin ng lalaki sa unang subo pa lang. Kumuha ng kutsara si Sander. Huminga ng malalim si Sassy at nagkunwaring nagpupunas ng counter para mapanood ang magiging reaksyon ng kanyang aroganteng boss. Isang malaking subo ang kinuha ni Sander. Naniga si Sassy sa kinatatayuan niya. Naghihintay siya na uubo ito. Mamumula ang muka o kaya ay biglang sisigaw at hihingi ng tubig. Pero lumipas ang ilang segundo at tanging ang tunog ng panguya ni Sander ang naririnig sa tahimik na kondo. Kumuha uli si Sander ng pangalawang subo. Pagkatapos ay pangatlo. "Hoy, okay ka lang ba?" Hindi na nakatiis na tanong ni Sassy. Lumapit siya ng kaunti sa mesa. Hindi ba masyadong maanghang?" Doon lang tumigil si Sander. Tumingin ito kay Sassy. Bakas ang pamula sa mga pisngi nito at mayroong maliliit na butil ng pawis sa noo nito. Pero ang mga mata nito ay hindi mababakasan ng galit. Sa katunayan, tila amused pa ito. "It's spicy. Very spicy." Simpleng sagot ni Sander bago muling sumubo. Nagtataka naman si Sassy. Bakit kinakain mo pa rin? Akala ko ba maselan ka sa pagkain? Inaasahan kong itatapon mo yun sa lababo." Hindi sumagot si Sander hanggang sa maubos nito ang laman ng mangkok. Kinuha nito ang baso ng tubig at uminom ng dire-diretso. Pagkababa ng baso, huminga ito ng malalim. "This taste, it's familiar." Mahinang sabi ni Sander. Tila nakikipag-usap ito sa sarili. "Anong familiar? Galing palengke ang bagoong na ginamit ko riyan." Tumingin ng diretso si Sander sa kanya. Wala na ang aroganteng tingin nito kanina. "My nanny used to cook this for me when I was a kid. Bago namatay ang mami ko at bago naging busy si dad sa lahat ng negosyo niya. Batagal na ako naghahanap ng chef na baka kakuha ng ganitong klaseng luto. Yung hindi puro forma, kundi totoong lasa ng probinsya." Natigilan si Sassy. Nawala ang lahat ng pang-aasar niya sa katawan. Hindi niya inaasahan na ang paghihiganti niya ay magiging isang alaala para sa lalaki. "So, nagustuhan mo?" "I finished it, didn't I?" Balik na tanong ni Sander. Bumabalik na naman ang pagiging masungit nito pero mas malumanay na ito ngayon. "Sassy, where did you learn to cook like this? This isn't just a recipe from a book." "Sa nanay ko. Bago siya nawala, itinuro niya sa akin na ang sekreto ng masarap na pagkain ay hindi nasa mamahaling sangkap, kundi sa kung paano mo ito tinitimplahan para sa taong kakain." Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pinapanood ni Sander ang bawat galaw ni Sassy. Sa banda nito, ngayon lang niya napansin ang mga peklat sa kamay ng dalaga. Mga peklat mula sa paghihiwa at pagluluto sa loob ng maraming taon. Nakagawa na agad siya ng background check sa dalaga at napag-alaman niya na isa itong low-key chef na ubod ng galing sa pagluluto.
You're full of surprises, palengke girl. Bulong ni Sander. Anong sabi mo? Tanong ni Sassy. Nothing. I said, make sure the kitchen is spotless before you rest. I have another meeting. Sabi ni Sander sabay tayo at saka lumakad palayo. Pero bago siya tuluyang makapasok sa kanyang silid, lumingon siya uli. Ed Sassy, tomorrow, I want something with coconut milk again. Wag mo nang lagyan ng sobrang daming sili. Alam kong sinadya mo yun. Naiwang nakanganga si Sassy sa gitna ng kusina. Nakita niya yun? Napatingin naman si Sassy sa bakanting mangkok. Ang plano niyang pahirapan ng lalaki ay nauwi sa magandang resulta. Habang hinuhugasan niya ang mangkok, hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Kinabukasan, maagang bumalik si Sassy sa palengke ng San Jose para mamili ng mga sariwang sangkap. Kahit nagtatrabaho na siya sa kondo, hindi niya ipinagkakatiwala sa mga supermarket ang mga gagamitin niya. Para sa kanya, sa palengke pa rin matatagpuan ang tunay na lasa ng pagkaing Pilipino. Sassy, kumusta ang buhay kondo? Balita ko, aircon pati banyo mo ron ah. Biro ni Ben habang nagtitimbang ng karne ng baboy. Loko ka talaga, Ben. Kahit gaano kalamig doon, mas masarap pa rin matulog sa bahay natin, oh. Oh, dagdagan mo tong taba. Kailangan ko yan para sa lulutuin ko. Sagot ni Sassy habang nag-aabot ng bayad. Oh, sige na. Eto na. Pero Sassy, si Mang Narding, napapansin ko, nitong mga nakaraang araw, lagi siyang nakatambay doon sa dulo. Yung malapit sa dating warehouse ninyo. Seryosong sabi ni Ben. Napalingon si Sassy sa direksyong itinuro ni Ben. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa tapat ng isang abandonadong gusali. Tulala ang matanda at tila may malalim na iniisip. Agad itong nilapitan ni Sassy. Tay, bakit kayo nandito? Tirik na ang araw, baka himatayin kayo rito. Pag-aalala ni Sassy sabay hawak sa braso ng ama. Tumingin si Mang Narding sa kanya, pero bakas ang lungkot sa mga mata nito. Sassy, dito yun anak. Dito nakatayong opisina natin noon. Naaalala ko pa, tuwing hapon, sinusundo mo ako rito pagkatapos ng klase mo. Masaya tayo noon. Tay, wag na nating balikan ang nakaraan. Matagal na po yung nawala. Kasalanan ko anak. Kung hindi ako nagtiwala sa mga Soriano, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Kinuha nila ang lahat. Ang pangarap ko para sa'yo, ninakaw nila. Nanginginig ang boses ni Mang Narding. Tay, makinig kayo. Hindi niyo kasalanan na naghahaman sila. At tingnan niyo ako ngayon. Buhay tayo, di ba? Nakakakain tayo. Huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Pag-aalo ni Sassy. Kahit deep inside, ay nararamdaman din niya ang puot sa pamilya ni Sander. Pagkabalik ni Sassy sa kondo, bit-bit ang mga plastic ng pinamili, sinalubong siya ng matinding katahimikan sa loob. Pero bago pa siya makapasok sa kusina, narinig niya ang boses ni Sander mula sa kalahating nakabukas na pinto ng library. Medyo malakas ang boses nito, tila may kausap sa telepono. Balak sana ni Sassy na dumiretso na, pero napatigil siya nang marinig ang pangalan ng ama ni Sander. Doc, tell me the truth. Is the medication still working? Bakit tila mas nagiging baka kalimutin si Dad nitong mga nakaraang araw? Bakas ang tensyon sa boses ni Sander. Tumahimik sandali. Mukhang nakikinig si Sander sa sagot ng doktor. Sumilip ng kaunti si Sassy mula sa pinto. Nakita niya si Sander na nakatalikod. Nakahawak ng isang kamay sa batok nito at halatang problemado. I don't care about the cost, Doc. Just make him comfortable. I need him to stay awake. I still have so many things to ask him. Di pwedeng ganito na lang. Patuloy ni Sander. Ang boses nito na dati ay puno ng yabang, ngayon ay parang boses ng isang batang natatakot mawala ng magulang. Nang ibaba ni Sander ang telepono, ay hindi muna ito kumilos. Nakatitig lang ito sa bintana at tila pasa ng buong mundo. Napabuntong hininga ito ng malalim at bakas ang matinding pagod.
Dahan-dahang umatras si Sassy at dumiretso sa kusina. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng mga pinamili nang pumasok si Sander pagkalipas ng ilang minuto. "You're back." Bungad ni Sander. Wala na ang lungkot sa mukha nito. Bumalik na naman ang seryosong mukha nito. "Kakarating ko lang. Namili ako ng sariwang gata at gulay." Sagot ni Sassy. Pinag-isipan niya kung tatanungin ba niya ang tungkol sa ama nito. Pero nag-alinlangan siya. Sir Sander, okay ka lang ba? Parang puyat ka yata." Nagtataka na tumingin si Sander sa kanya. "I'm fine. Bakit mo na itanong?" "Wala naman. Mukha ka lang tao ngayon. Hindi ka mukhang robot na. Puro demolition ang nasa isip." Biro ni Sassy para pagaanin ang loob nito. Ngumiti ng tipid si Sander. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. "Having a father who's slowly fading away is not easy, Sassy. My dad, Don Jaime, is not the man he used to be. Minsan, hindi na niya ako nakikilala." Nagulat si Sassy. Hindi niya inaasahan na mag-open up ito sa kanya. "Pasensya na. Hindi ko alam na may sakit pala si Don Jaime." "It's okay. Hindi ko naman kailangan ng awa mo. Just make sure the dinner is good. Gusto ko ng pagkain magpapakalma sa akin." Sabi ni Sander bago muling tumalikod. Habang nagluluto si Sassy, hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Mang Narding kanina sa palengke at ang boses ni Sander sa telepono. Magkaibang mundo sila, pero pareho silang may dinadalang sakit dahil sa kanilang mga ama. Pareho lang pala tayong may sugat. Bulong ni Sassy sa sarili habang hinahalo ang niluluto. "Akala ko, ikaw ang masama, pero baka biktima ka rin ng sarili mong pamilya." Dito unti-unting naramdaman ni Sassy na ang galit niya kay Sander ay unti-unti nang nahahaluan ng pag-unawa at awa. Nagsisimula ng mabago ang tingin niya sa lalaking itinuturing niyang kaaway. Kinabukasan ay naghahanda si Sassy ng sangka para sa lulutuin niya na ginisang ampalaya na may hipon para sa hapunan. Maingay ang tunog ng kanyang kutsilyo habang tumatama sa cutting board. "Masyadong malalaki ang hiwa mo sa sibuyas. It should be finely minced para sumama ang lasa sa gisa." Biglang nagsalita si Sander mula sa kanyang likuran. Napatalo ng bahagya si Sassy sa gulat. Lumingon siya at nakitang nakatayo na palaroon ang kanyang boss. Wala na ang suit jacket nito at nakatupi na ang manggas ng puting polo nito. "Ay, kabayong may sungay. Sir Sander naman, huwag ka naman ang gugulat. At saka, ano bang alam mo sa pagluluto? Maselan ka lang kumain, pero pustahan tayo. Hindi ka pa nakakahawak ng kutsilyo sa buong buhay mo." Hamon ni Sassy. Ngumisi si Sander at lumapit. "I watch cooking show, Sassy, at nakikita ko sa YouTube kung paano dapat gawin yan. You're doing it the market way. Masyadong mabilis at walang precision." "Market way? Pwes, yung market way na sinasabi mo, yun ang nagpapakain sa'yo simula nung nakaraang linggo. Sige nga, kung magaling ka talaga, ikaw maghiwa nitong isang tumpok na sibuyas." Sabi ni Sassy, sabay abot ng kutsilyo sa lalaki. Kinuha ni Sander ang kutsilyo. Kumilos ito ng may kumpiyansa. Pero halatang hindi pa ito sanay. Pagbagsak ng kutsilyo sa sibuyas, muntik na itong dumulas. "Hoy, maawa ka sa daliri mo, Soriano. Hindi ganyan ang paghawak." Saway ni Sassy. "I have it under control." Matigas na sabi ni Sander, pero halatang nahihirapan itong kontrolin ang pagtakbo ng sibuyas sa board. "Anong control? Mukhang mapuputulan ka ng kuko eh. Akin na nga yan." Sabi ni Sassy, pero hindi binitawan ni Sander ang kutsilyo. "No, I can do this. Just show me how." Sabi ni Sander, medyo bumaba ang pride nito, bagay na ikinagulat ni Sassy. Bumuntong hininga naman ang dalaga at lumapit sa likuran ni Sander. Hindi niya napansin na dahil sa kipot ng pwesto nila, halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Itinaas ni Sassy ang kanyang mga kamay
at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Sander na nakahawak sa kutsilyo. Heto, ganito dapat. Dapat nakatiklop ang mga daliri mo rito sa kabila para hindi ka mahiwa. At ang paghawak naman sa kutsilyo, relax lang dapat, wag mong sakalin. Doon na tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Bigla ay dumaloy ang kuryente sa pagitan ng kanilang mga balat. Sigurado silang dalawa na hindi galing yon sa induction cooker na nasa gilid nila. Ganito, dahan-dahan lang. Ulit ni Sassy, pero naging utal na ang kanyang boses. Dahan-dahan namang lumingon si Sander. Dahil sa sobrang lapit nila, halos ilang puligada na lang ang layo ng kanilang mga muka. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi malaman ni Sassy kung atraksyon ba ang nakikita niyang emosyon sa mata ni Sander o nahihibang lang siya. Sassy. Mahinang tawag ni Sander sa pangalan niya. Bakit? Tanong ni Sassy. Hindi niya magawang iiwas ang tingin dito, lalo na sa mga labi ni Sander. The onions, tapos na. Bulong ni Sander. Nagulat si Sassy at mabilis na bumitaw. Ay, oo nga. Ano, okay na yan. Magaling ka na palang maghiwa. Pwede ka na maging assistant ko sa palengke. Mabilis na tumalikod si Sassy at nagkunwaring tinitingnan ng kumukulong kaldero kahit wala pa naman itong laman. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Parang may nagpapatakbo ng marathon sa loob. Si Sander naman ay naiwang nakatayo. Hawak pa rin niya ang kutsilyo. Tiningnan niya ang kanyang kamay na hinawakan ni Sassy. Damn it! Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong ni Sander sa sarili. May sinasabi ka, Sir Sander? Tanong ni Sassy nang hindi lumingon. Wala. Sabi ko, bilisan mong pagluluto. Gutom na ako. Sagot ni Sander, sabay mabilis na lumakad siya palabas ng kusina. Nang marinig naman ni Sassy ang pagsara ng pinto ng library, ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napahawak siya sa kanyang magkabilang pisngi na sigurado siyang kasing pula na ng kamatis. Anong nangyari sa'yo, Sassy? Kaaway mo yun. Yun ang kumuha ng kumpanya ni na tatay. Yun ang gustong gumiba sa palengke. Paalala ni Sassy sa kanyang sarili. Pero kahit anong pilit niyang magalit, hindi maalis sa isip niya ang init ng kamay ni Sander at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya kanina. Kinaumagahan, 7:00 na ng umaga, pero hindi pa rin lumalabas si Sander mula sa kwarto nito. Karaniwan ay 6:00 pa lang, nakabihis na ito at naghahanap na ng kape. Nagtataka na lumapit si Sassy sa pinto ng master bedroom. Sir Sander, kakain na. Lalamig na tong sinangag. Tawag ni Sassy, sabay katok ng mahina. Walang sumasagot. Kumatok uli si Sassy. Mas malakas sa pagkakataong ito. Hoy, Soriano! Tulog mantika ka ba? Tanghali na! Dahil wala pa ring sagot at nagsisimula na siyang kabahan, dahan-dahang pinihit ni Sassy ang doorknob. Pagpasok niya, nakita niya si Sander na nakahiga pa rin. Balot na balot ito na makapal na kumot, pero nanginginig ang buong katawan nito. Sir? Lumapit si Sassy at hinipo ang noo ng lalaki. Ay Diyos ko, ang init mo! Nagmulat ng bahagya si Sander. Namumula ang mga mata nito at tuyo ang labi nito. Sassy, I'm cold. Anong cold? Nag-aapoy ka na sa lagnat to? Anong nangyari sa'yo? Sermon ni Sassy habang mabilis na binubuksan ang cabinet para humanap ng bimpo at planggana. I have a meeting at 10. Pilit na bumabangon si Sander, pero agad din itong natumba pabalik sa unan. Meeting ka dyan. Hindi ka aalis. Kapag ikaw namatay dito, ako pang mapagbibintangan, no? Matigas na sabi ni Sassy. Diyan ka lang, ipagluluto kita ng lugaw. Yung may maraming luya para lumabas ang masamang hangin sa katawan mo. Mabilis na kumilo si Sassy sa kusina. Hindi niya maiwasang mag-alala. Sa halip na ang mga gourmet na request ni Sander, gumawa siya ng tradisyonal na lugaw. Dinikdik niya ang maraming luya.
bawang, at nilagyan ng kaunting manok ang lugaw. Kahit pala gaano kayaman, tinatablan din ng sakit. Bulong niya habang inihahanda ang tray. Pagbalik niya sa kwarto, mas malala na ang panginginig ni Sander. Umupo si Sassy sa gilid ng kama at dahan-dahang inilalayan ang likod ng lalaki. Heto, humigop ka muna nitong lugaw. Masarap to. Pinilit ni Sander na humigop ng mainit na sabaw. Mukhang medyo guminhawa ang pakiramdam nito. Pero nanatiling malabo ang paningin nito dahil sa taas ng lagnat. Maya-maya, habang pinupunasan ni Sassy ang noo nito ng basang bimpo, biglang hinawakan ni Sander ang kamay ng dalaga. Sassy, I have to fix it. I promise, Dad. Paos ang boses ni Sander. Ano yun? Ano nga ayusin mo? Yung mall? Yung mga papeles? Tanong ni Sassy. Iniwas niya ang kamay pero mahigpit ang hawak ni Sander sa kanya. I promise, I'd fixed what we broke. Everything. Tuloy-tuloy na sabi ni Sander habang nakapikit. Tila nasa gitna ng isang masamang panaginip o deliryo ito. Lahat, ibabalik ko. I promise, Dad. Napatitig si Sassy sa mukha ni Sander. Ang linyang fix what we broke ay tumimo sa isip niya. Pero sa halip na isiping tungkol ito sa kanilang pamilya, iba ang pumasok sa isip ni Sassy. Grabe talaga tong taong to. Pati sa panaginip, negosyo pa rin ang iniisip. Siguro may nasirang kontrata to o kaya may naluging kumpanya. Kaya desperado na, bumawi sa tatay niya. Inayos ni Sassy ang pagkakaunan kay Sander. Huwag mo na munang isipin ang trabaho. Ayusin mo muna ang katawan mo bago mo ayusin yung mga nasiran yung negosyo. Don't leave, please. Mahinang sabi ni Sander bago tuluyang nakatulog ng mahimbing. Napatigil si Sassy. Hindi niya alam kung bakit nanatili pa siya sa tabi nito ng ilang oras habang pinupunasan niya ang pawis nito at tinitiyak na maayos ang tulog nito. Kinabukasan, maghahating gabi na pero gising pa rin ang diwa ni Sassy. Dahil magaling na si Sander at nakabalik na sa trabaho kaninang umaga, naisipan ni Sassy na gumawa ng leche flan bilang celebration dessert. Habang hinihintay niyang lumambig ang asukal na kinaramela niya, ay pumasok si Sander sa kusina. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Sander. Wala na ang lagnat nito, pero bakas pa rin ang konting tamlay sa mga mata nito. Tinapos ko lang tong leche flan. Sabi kasi ng assistant mo, paborito mo raw to. Sagot ni Sassy, habang dahan-dahang isinasali ng liyanera sa isang plato. Oh, gusto mo? Tikman mo kung pasado sa panlasang mayaman. Umupo si Sander sa kitchen island at kumuha ng tinidor. Humiwa ito ng maliit na parte at tinikman ito. It's perfect. Not too sweet and very creamy. Thank you, Sassy, for the food and for taking care of me yesterday. Nailang si Sassy sa biglaang pasasalamat nito. Wala yun. Part yun ng trabaho ko, diba? Alagaan ng boss para hindi ma-demolish ang palengke. Natawa ng bahagya si Sander na ngayon lang narinig ni Sassy. You really don't let it go, do you? Everything is about the market. Siyempre naman, doon ako nanggaling eh. Ikaw, bukod sa pagiging CEO na, laging galit, ano ba talagang pangarap mo? Tanong ni Sassy habang nauupo sa tapat nito. Honestly, I never wanted to be a CEO. Noong bata ako, gusto ko lang maging architect. But being the only son of Don Jaime Soriano, the pressure is immense. Kailangan kong protektahan ang pangalan namin. Kahit na minsan ay may mga bagay kami na nagawa na hindi ko gusto. Anong mga bagay? Mistakes. Big ones. Kaya ako nagtatrabaho ng ganito katindi. I'm trying to fix the mistakes of the past. Gusto kong itama mga pagkakamali na nagawa ng pamilya ko bago pa mahuli ang lahat. I want to redeem our name. Seryosong sagot ni Sander. Hindi naging specific si Sander. Kaya ang akala ni Sassy ay tungkol lang ito sa mga naluging investment o mga maling desisyon sa kumpanya. Mabuti ka pa. Gusto mo bumawi.
Si tatay naman, ang tanging pangarap niya ay makitang maayos uli ang buhay namin. Alam mo, dati rin kami may kumpanya. Maliit lang, pero sapat para mabuhay kami ng marangal. Pero nawala ang lahat sa isang iglap lang. Anong nangyari? Niloko si tatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Simula noon, wala na yung sigla niya. Ang pangarap ko ngayon, hindi lang para sa akin. Gusto kong ipakita kay tatay na kaya namin bumangon kahit wala na yung kumpanyang yon. Na ang palengke ang naging sandigan namin para makatayo uli. Pagkukwento ni Sassy. Saglit na natahimik sila pareho. We're both fighting for something, aren't we? Sabi ni Sander. Oo, pero magkaiba tayo ng paraan. Ikaw, dadaanin mo sa pera at kapangyarihan. Ako, dadaanin ko sa sipag at luto. Sagot ni Sassy. Ngumiti ito. Isang totoong ngiti na nagpabilis sa tibok ng puso ni Sander. Sige na, ubusin mo na yan at matulog na tayo. Marami pa tayong ganap bukas. Good night, Sassy. Sabi ni Sander habang pinapanood ang pag-alis ng dalaga. Nang maiwan si Sander sa kusina, inubos niya ang huling piraso ng leche flan. Masarap ito. Sa bawat minutong lumilipas, lalong nahihirapan si Sander na itago ang katotohanan. Na ang pamilya niya ang dahilan ng paghihirap ng pamilya ni Sassy. Dalingid sa kanya ay aware na aware ang dalaga tungkol dito. O marahil, tila ba nagpapanggap lamang sila na parang walang nangyaring ganoon sa pagitan ng mga pamilya nila. Dumating ang araw ng gaganapin na isang event. Hindi makapaniwala si Sassy habang nakatingin sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na cocktail dress na ipinadala ni Sander sa kanyang silid. Cook lang naman ako sa event na to eh. Bakit kailangan ganito pa kagandang suot ko? Bulong niya. Dahil hindi ka lang basta cook ngayong gabi. You are my consultant for the charities menu. Wika ni Sander na nakatayo na pala sa pinto. Bihis na bihis sa navy blue tuxedo nito. Dinala ni Sander si Sassy sa isang barangyang ballroom para sa isang fundraising gala. Habang naglalakad sila, ramdam ni Sassy ang mga mapanuring tingin ng mga panauhin. Nang mapunta sila sa isang grupo ng mga kababaihang nakagown, hindi nakaligtas kay Sassy ang bulungan ng mga ito. Is that Sander's new girl? Balita ko, tindera lang yun sa palengke na kinuha niyang cook. Dinig ni Sassy mula sa isang babaeng nakaperalas. Oh, really? How cheap? Baka amoy isda pa rin siya kahit nakasuot ng designer dress. Sagot naman ng isa pa, sabay tawa ng mahina. Tumigas ang anyo ni Sassy. Sasagot na sana siya nang biglang humakbang si Sander sa harap niya at inakbayan siya sa balikat. Excuse me, ladies. Malamig na sabi ni Sander na nagpatahimik sa grupo. This woman has more talent and heart in her pinky finger than most of the people in this room combined. At kung may problema kayo sa amoy niya, baka gusto niyong malaman na siya ang dahilan kung bakit matagumpay ang menu ng event na to. If you can't be respectful, you're free to leave my charity event. Namutla ang mga matapobreng bisita at mabilis na nag-alisan. Dapat tingin naman si Sassy kay Sander dahil sa gulat sa pagtatanggol nito sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Baka mawalan ka ng donors. I don't need donors who look down on people, Sassy. Seryosong sagot ni Sander habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Huwag mo hayaang maliitin ka nila. Naingkanto ka ba? Hindi makapaniwala si Sassy sa narinig niya ngayon mula sa binata. Sinangkapan mo yata ng kabaitan na bawat luto mo eh. Kasalanan mo to. Pagsakay nito sa sinabi niya, naging tahimik ang biyahe nila pauwi sa loob ng kotse. Malalim ng gabi at ang tanging liwanag ay ang mga streetlights na mabilis na nagdadaan sa bintana. Ramdam ni Sassy ang tensyon sa loob ng sasakyan. Nang huminto ang kotse sa parking lot ng kondo, hindi agad bumaba si Sander. Pinatay nito ang makina at lumingon kay Sassy. Sassy, thank you for tonight. Wala yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganun karaming pagkain na hindi naman nauubos. Biro ni Sassy para itago ang kaba.
Dahan-dahan namang lumapit si Sander sa kanya. Inabot nito ang kanyang pisngi at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang muka. "You look beautiful tonight, more than any of them." Tila tumigil ang paghinga ni Sassy. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Sander sa kanyang balat. Unti-unting lumalapit ang muka ng lalaki at kusang napapapikit si Sassy. Nararamdaman na niya ang dulo ng ilong ni Sander na dumidikit sa kanya. 1 pulgada na lang ang layo ng kanilang mga labi nang biglang pumasok sa isip ni Sassy ang imahe ni Mang Narding. Ang ama niyang naghihintay sa palengke, ang mga kasamahan niyang tinderong umaasa sa kanya, at ang banta ng demolasyon na dala ng pamilya Soriano. Mabilis na umatras si Sassy at hinawakan ang pintuan ng kotse. Hindi pwede, Sander." Napatigil si Sander, bakas ang panghihinayang sa mga mata nito. "Sassy, bakit?" "Kasi hindi tayo pareho ng mundo. Nakalimutan ko sandali. Nakalimutan ko kung bakit ako narito. Narito ako para iligtas ang palengke namin mula sa'yo. Hindi para mahulog sa'yo." Pilit pinatatag ni Sassy ang kanyang boses. "Sassy, it's not like that. Iba ang buhay ko, Sander. Marami akong taong pinoprotektahan. At ikaw pa rin ang taong pwedeng sumira sa lahat ng meron ako sa isang pirma lang." Sabi ni Sassy sabay labas ng kotse. Naiwan naman na mag-isa si Sander sa loob ng sasakyan. Napasuntok siya sa steering wheel sa sobrang frustration. Samantala, mabilis na pumasok si Sassy sa building habang pinipigilan niya ang pagtulo ng kanyang mga luha. Simula noong gabi ng charity gala, naging mailap na si Sassy. Pinilit niyang ibalik ang relasyon nila ni Sander sa pagiging boss at shop lang para hindi mag-isip ng kung ano-ano. Idinaan na lang niya sa paglilinis ang kanyang tensyon na nararamdaman. Dahil wala si Sander at nasa isang board meeting ito, naisipan ni Sassy na linisin ang home office nito. Kahit gaano kayaman ang taong yun, napakagulo pa rin ang mesa. Bulong ni Sassy habang nag-aayos ng mga nakakalat na ballpen at libro. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, aksidenteng nasagi ng kanyang braso ang isang makapal na brown folder na nakapatong sa gilid ng mesa. Bumagsak ito sa sahig at nagkalat ang mga laman nitong dokumento. "Ay, heto na naman tayo sa pagiging clumsy." Inis na sabi ni Sassy, sabay luhod para pulutin ang mga papel. Pero napatigil siya na makita ang isang malaking blueprint. Nakasulat sa itaas niyon sa bold letters. "Soriano Mega Mall Project, Phase 1. Nanlamig ang mga kamay ni Sassy. Dahan-dahan niyang inilatag ang blueprint sa sahig. Kitang-kita roon ang disenyo ng isang dambuhalang gusali. Pero ang mas nagpabilis ng tibok ng puso niya ay ang lokasyon na nakasaad sa baba ng plano. San Jose Market Site. Hindi to totoo." Bulong niya. Nagkalkal pa siya sa mga papel at nakita ang mga bidding documents para sa lupa. May petsa na, kamakailan lamang ang mga ito. Nakasulat din doon ang listahan ng mga contractors na handa nang magsimula ng demolisyon. Ginamit niya lang ako habang pinapakain ko siya ng masarap, habang nag-aalala ako sa kanya. Pinaplano na pala niya kung paano kami tuluyang wawalisin sa lugar na naging tahanan na namin. Nanginginig ang boses ni Sassy. Dahil sa sobrang galit at panlalabo ng paningin dahil sa luha, hindi na nagawang basahin ni Sassy ang huling pahina ng dokumento. Ang bahaging may kalakip na memo na nagsasabing, "Hold, cancel, property transfer to association." Ang tanging nakikita niya ay ang blueprint ng mall na tatapak sa pangarap ng kanyang ama at ng mga kasamahan niya sa palengke. "Akala ko, iba ka, Sander. Akala ko may puso ka rin pala." Sabi ni Sassy habang mahigpit na nilulukot niya ang gilid ng blueprint. Maya-maya ay narinig niya ang pagpihit ng pinto sa labas. Dumating na si Sander. Marahas na pinunasan ni Sassy ang kanyang mga luha at tumayo habang hawak ang folder.
Pumasok si Sander sa office na may bitbit pa na kape. Napansin nito agad ang itsura ni Sassy at ang mga papel sa sahig. Sassy, what are you doing with those papers? Ito ba? Ito ba yung mistakes na sinasabi mong gusto mong itama? Sigaw ni Sassy habang ipinapakita ang blueprint. Ang galing mo palang artista, Soriano. Akala ko ay CEO ka lang. Sumasideline ka pala sa pag-aartista. Pinatuloy mo pa ako rito. Pinaniwala mo kung may pakialam ka. Pero ang totoo, itutuloy mo rin palang pag-iba sa amin. Sassy, listen to me. It's not what you think. Let me explain. Humakbang si Sander palapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Naiintindihan ko ng lahat. Kaya mo pala ako kinuha bilang ko ay para mapanatili mo kung malapit sa'yo habang ginagawa mo ang mga transaksyong ito sa likod ko para hindi ako makapangalap ng suporta sa palengke. You're wrong. Those are old files. Luma, may petsa dito na nitong nakaraang linggo lang, Sander. Huwag mo na akong gawing tanga. Nakalimutan ko sandali na Soriano ka nga pala. Ang mga Soriano, kumukuha lang pero hindi marunong magbigay. Hagulhol ni Sassy. Binitiwan ni Sassy ang folder at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Hindi na niya pinakinggan ang pagtawag ni Sander. Ang taging nasa isip niya ay ang muka ng kanyang ama at ang katotohanang muntik na siyang sumuko sa lalaking sisira pala sa kanila. Sassy, wait! Sigaw ni Sander na hinabol siya hanggang sa pinto ng kanyang maliit na kwarto. Pero huli na. Mabilis na nakapasok si Sassy sa loob at kaagad niya nanilak ang seradora. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kanyang lumang maleta. Wala na siyang pakialam kung magulo ang pagkakalagay ng kanyang mga damit. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan makaalis na siya sa lugar na iyon. Sassy, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi sumasagot si Sassy. Isinisiksik niya ang kanyang set ng mga kutsilyo sa loob ng maleta. Nang maisara ang zipper, marahas niyang binuksan ang pinto at sinalubong ang nag-aalala na mukha ni Sander. Aalis na ako. Tapos na ang 3 buwan ko sa loob ng 2 buwan at 1 linggo. Matigas na sabi ni Sassy habang pilit na nilalagpasan ng lalaki. Hinawakan ni Sander ang braso ni Sassy para pigilan ito. Please, just look at the last page of the folder. O binasa mo lang sanang kabuuan. Para ano? Para makita ko kung gaano kalaki ang kikitain niyo kapag napatag na mga pwesto namin? Buliyaw ni Sassy. Bitiwan mo ko, Sander. Huwag mo kong hawakan. Sassy, hindi ganun yun. Ginagawa kong lahat para protektahan kayo. Tumigil si Sassy at tiningnan ng diretso sa mga mata si Sander. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Protektahan? Ganyan din ang sinabi ng tatay mo kay tatay noon bago niyo ninakaw ang kumpanya namin. Ngayon ikaw naman, ginamit mo lang ako para maging kampante ako. Hindi ako ama ko, Sassy. Pareho lang kayo. Magkaiba lang kayo ng suot na suot. Pero iisa lang ang dugo ninyo. Dugtong magnanakaw. Sumbat ni Sassy. Nakasulat dun sa blueprint, Sander. Soriano Mega Mall. Sa mismong pwesto namin. Paano mo masasabing hindi ka katulad ng ama mo? Sa kabilang banda ay natahimik si Sander. Hindi siya makapagsalita dahil ang dokumentong nakita ni Sassy ay ang draft na ipinipilit ng board of directors sa kanya. Gusto niyang sabihin na ipinaglalaban niya ang pag-cancel niyon. Pero sa bilis ng pangyayari at sa tindi ng galit ni Sassy, tila walang sapat na salita para pawiin ang sakit na nararamdaman ng dalaga. Wala kang masabi, di ba? Dahil totoo. Sana hindi na lang ako pumayag sa alok mo. Sana hinayaan ko na lang na i-demolish niyo kami para lumaban kami ng harapan. Hindi yung ganito na tinalikuran mo ko habang nakangiti ka sa akin. Binitbit ni Sassy ang kanyang maleta. Babalik na ako sa palengke. At tandaan mo to, Soriano. Handa kaming mamatay para sa pwesto namin. Kung gusto yung ituloy ang mall nyo, dadaan muna kayo sa bangkay ko. Sassy, wait. Huwag kang umalis na ganito. Habol ni Sander, pero hindi na ito nilingon ni Sassy.
Mabilis na lumabas si Sassy ng kondo. Bawat hakbang niya palayo ay tila may kung anong nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating sa baba ng building, sinalubong siya ng malakas na ulan. Pero hindi niya ito inintindi. Sumakay siya sa unang jeep na dumaan habang yakap niya ang kanyang maleta. Pagdating niya sa palengke, madilim na at tanging ang mga poste ng ilaw ang nagbibigay ng liwanag sa basang semento. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa pwesto nila, naghihintay sa kanya. "Anak, bakit ka nandito? Bakit ka may dalang maleta?" Tanong ni Mang Narding na may halong pagtataka at pag-aalala. Niyakap ni Sassy ang kanyang ama at doon na siya tuluyang humagulhol. "Tay, sorry po. Tama kayo. Hindi dapat ako nagtiwala sa kanila. Pero huwag kayong mag-alala, tay. Hindi na ako aalis uli. Maghahanda tayo. Walang gigiba sa palengke natin." Samantala, sa loob ng kondo, naiwang nakatitig si Sander sa mga papel na ikinalat ni Sassy. Kinuha niya ang folder at tiningnan ang huling pahina. Ang dokumentong magpapatunay na ang lupa ay ibinibigay na niya sa asosasyon. "Hindi ka nakinig, Sassy. Pero patutunayan ko sa iyo na hindi ako katulad nila." Bulong ni Sander habang nakatingin sa ulan. Kinabukasan ay malakas pa din ang buhos ng ulan at tila nakikiramay ito sa bigat na nararamdaman ni Sassy. Nakatayo siya sa labas ng gusali ng munisipyo. Kakatapos lang niyang makipag-usap sa mga abogado ng asosasyon para ihanda ang barikada. Basang-basa na ang kanyang suot pero wala siyang pakialam. Mas ramdam niya ang lamig ng katotohanan na niloko siya ng lalaking muntik na niyang pagkatiwalaan. Ngunit hindi niya napigilan na mahalin. "Sassy! Sassy! Makinig ka muna!" Napatigil si Sassy nang marinig ang pamilyar na boses. Mula sa isang humaharurot na sasakyan, ay bumaba si Sander. Wala itong dalang payong. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na rin ang mamahaling suit nito. At ang buhok nito ay nakadikit na sa noo nito. "Ano pang ginagawa mo rito? Hindi pa ba sapat na nakuha niyo ng lahat sa amin?" Sigaw ni Sassy. Pilit na hinihigatan niya ang ingay ng ulan. "Hindi ko nakuha ang lahat, Sassy. Dahil ang totoo, ibinabalik ko ng lahat." Sigaw ni Sander habang tumatakbo palapit sa kanya. "Huwag mo na ako lokohin, Sander. Nakita ko ang mga plano. Nakita ko ang Mega Mall." "Draft lang yun ng Board of Directors. Hindi ko pinirmahan yun." Inabot ni Sander ang isang envelope na nakabalot sa plastic para hindi mabasa. "Heto, basahin mo to. Huwag kang titingin sa blueprint. Tumingin ka sa titulo." Habang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Sassy ang dokumento. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste at sa gitna ng ulan, binasa niya ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito bidding document. Ito ay isang deed of absolute sale at transfer of title. Nakalista sa dokumento ang pangalan niya at ng kanyang ama. Sassy at Leonardo. Ang lupa ng palengke at ang dating kumpanya ng kanyang ama ay hindi na sa Soriano Group. Nakapangalan na ito sa kanila. Ano to? Bakit mo to ginawa?" Halos pabulong na tanong ni Sassy habang humahalo ang kanyang luha sa ulan sa kanyang mga pisngi. Lumapit si Sander at hinawakan ang magkabilang balikat ni Sassy. "I spent years building my own empire, Sassy. Nagpakapagod ako para magkaroon ng sariling kapangyarihan sa kumpanya. Para lang magkaroon ako ng lakas na ibalik ang lahat ng ninakaw ng ama ko sa inyo." Napatulala si Sassy. "Kaya ka ba naging ruthless? Kaya mo ba gustong maging CEO?" "Yes, I promised my dad I'd fix what we broke. Nung nalaman ko kung nasaan si Mang Narding, ginawa ko ang lahat para makuha ang lupang ito at maibalik sa inyo ng legal. I did this for you, Sassy. Matagal na kitang hinahanap. Bago mo pa ako sabuyan ng tubig isda sa muka." May halong pait na ngiti sa mga labi ni Sander. "Pero bakit hindi mo sinabi agad? Bakit gano'n na naging intro mo sa akin? Bakit kailangan mo pa akong gawing chef?" Tanong ni Sassy. Ang kanyang galit ay unti-unti nang napapalitan ng matinding pagsisisi.
Aaminin ko na, yun ang totoo na pagkatao ko. Baarte ako at madidiriin. Pero para malaman mo na ang pinakagoal ko noon ay dahil gusto kitang makilala. Gusto kong malaman kung sinong babaeng itinayo ang pamilya niya mula sa wala. At sa 3 buwan na yun, hindi ko inaasahang mahuhulog ako na ganito sa'yo. Pag-amin ni Sander, ang mga mata nito ay puno ng katapatan. Sassy, hindi kita ginamit. Binahal kita sa paraang hindi ko akalaing kaya ko. Hindi na nakapagsalita si Sassy. Binitiwan niya ang dokumento at mabilis na isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Sander. Humagulhol siya ng malakas. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa relief at pag-ibig na nararamdaman niya para dito. Sorry Sander. Ang sama ng mga sinabi ko sa'yo. Hikbi ni Sassy. Hinawakan ni Sander ang mukha ni Sassy at iniangat ito. Tahan na, kasalanan ko rin dahil nilihim ko sa'yo. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Sa inyo ng palengke. Sa inyo ng lahat. At ikaw? Tanong ni Sassy. Sana, sa'yo na rin ako. Bulong ni Sander. Dahan-dahang inilapit ni Sander ang mukha nito sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Sassy. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa gitna ng bumubuhos na ulan. Isang halik na puno ng pait ng nakaraan, pero may tamis ng bagong simula. Isang linggo matapos ang pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa, ay dinala ni Sander sina Sassy at Mang Narding sa isang tahimik at eksklusibong care facility sa labas ng Maynila. Hindi mapakali si Mang Narding habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Ang mga kamay niya ay nanginginig at mahigpit na nakahawak sa kanyang tuhod. Tay, okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Sassy habang hinahawakan ang kamay ng ama. Hindi ko alam anak. Matapos sa maraming taon, hindi ko alam kung handa na ba akong makita siya uli. Nandito po ako, Mang Narding. Hindi ko kayo pababayaan. Paninigurado ni Sander mula sa driver's seat. Pagpasok nila sa isang malawak na hardin, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Napapalibutan ito ng mga bulaklak. Pero ang paningin nito ay nakatitig lang sa malayo. Malayo ito sa imahe ng malakas at malupit na Don Jaime Soriano na natatandaan ni Mang Narding. Ang lalaking nasa harap nila ngayon ay payat, maputla at bakas ang pangihina. Dahan-dahan silang lumapit dito. Nang maramdaman ni Don Jaime ang kanilang presensya, dahan-dahan itong lumingon. Ang malabong paningin nito ay huminto sa mukha ni Mang Narding. Leonardo? Pautal na tawag ng matanda. Jaime! Tipid na sagot ni Mang Narding. Walang galit sa boses niya, kundi matinding gulat dahil sa kalagayan ng dating kaibigan at kaaway niya. Biglang bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Don Jaime. Patawad, Leonardo. Patawarin mo ko. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog. Iniisip ko kung nasaan na kayo. Kung paano ko ninakaw ang lahat sa inyo dahil sa kasakiman ko. Tay, dahan-dahan lang. Pag-aalala ni Sander habang inaalalayan ng kanyang ama. No, Sander. Kailangan kong sabihin ito. Hapo ang boses ni Don Jaime. Leonardo, pinalaki ko si Sander na alam ang lahat ng pagkakamali ko. Ibiniling ko sa kanya na kapag dumating ang araw na mahanap niya kayo, ibalik niya ang lahat. Basigit pa sa kinuha ko. Tumingin si Don Jaime kay Sassy na noon ay nakatayo lang sa tabi ni Sander. Maganda ang anak mo, Leonardo. Mabuti siyang bata. Salamat. Salamat at hindi niyo itinuloy ang paghihiganti sa anak ko. Kahit karapat dapat ako. Natahimik silang lahat. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang paghikbi ni Don Jaime. Tumingin si Mang Narding kay Sassy at nakita niya ang kanyang anak na nakatingin ng may pagmamahal kay Sander. Nakita rin niya ang dokumentong hawak ni Sassy, ang titulo ng lupa na nagpabalik ng kanilang dangal. Huminga ng malalim si Mang Narding
Lumapit siya at kinuha ang nanginginig na kamay ni Don Jaime. Matagal akong nabuhay sa galit, Jaime. Akala ko, yun ang magpapatatag sa akin. Pero sa totoo lang, ang galit na yun, ang unti-unting pumatay sa akin. Sabi ni Mang Narding. Tingnan mo ang mga anak natin. Nagmamahalan sila. Sila ang nagtahi ng pinunit nating pagkakaibigan. Pinisil ni Mang Narding ang kamay ni Don Jaime. Pinatatawad na kita. Tapos na ang laban. Matanda na tayo, Jaime. Magpahinga ka na at huwag mo nang dalhin ang bigat na yan. Para bang isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Don Jaime. Napapikit siya at dahan-dahang tumango habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Salamat, Leonardo. Salamat. Naramdaman naman ni Sassy ang kamay ni Sander na humawak sa kanyang bewang. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa sandaling yun, naramdaman ni Sassy ang tunay na kalayaan. Hindi lang dahil nabawi nila ang palengke, kundi dahil ang multo ng nakaraan na nagpahirap sa kanila ng ilang dekada ay tuluyan na ring naglaho. Ang pagpapatawad ay hindi madali, lalo na't buhay ang naging puhunan. Pero habang pinagmamasdan ni Sassy ang dalawang matanda, alam niyang ito ang tamang panimpla para sa kanilang masayang bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas. Wala na ang amoy ng kanal at ang makipot na iskinita ng lumang palengke ng San Jose. Sa halip, isang malawak, moderno at eco-friendly na gusali ang nakatayo na ngayon. Ang Sassy's Community Hub. Maliwanag ang sikat ng araw sa araw ng grand opening. Maraming dekorasyong bulaklak at makukulay na banderitas ang nakasabit sa paligid. Ang mga tindero na dati ay laging nangangamba sa demolisyon, ngayon ay nakasuot ng malilinis na uniforme at may malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Sassy, halika rito. Kailangan nating gupitan ng ribbon. Sigaw ni Ben na ngayon ay pinuno na ng kooperatiba ng mga tindero. Lumabas si Sassy mula sa loob ng hub. Napakaganda niya sa kanyang simpleng dress. Kasunod niya si Mang Narding na maayos na ang pangangatawan at halatang proud na proud sa kanyang anak. Sandali lang, Ben. Hinihintay ko pang asawa ko. Natatawa na sagot ni Sassy. Eksakto namang pumaradang isang itim na SUV sa harap. Bumaba si Sander Soriano, hindi na bilang isang ruthless na CEO na kinatatakutan ng lahat, kundi bilang isang lalaking puno ng pagmamahal sa kanyang asawa. Lumapit siya kay Sassy at agad na humalik sa noo ng asawa. Late ka na naman, Mr. Soriano. Bawasan kong sweldo mo sa bahay eh. Biro ni Sassy habang inaayos ang korbata ni Sander. Sorry, wifey. May tinapos lang akong meeting para sa expansion ng solar panels itong palengke nyo. Sagot ni Sander sabay kindat. Sabay-sabay nilang ginupit ang ribbon sa gitna ng masigabong palakpakan ng mga tao. Ang community hub ay hindi lang basta palengke. Mayroon itong maayos na drainage, waste management system, at isang maliit na function hall para sa mga trainee ng mga tindero. Higit sa lahat, ang lupang kinatatayuan nito ay pag-aari na ng bawat tinderong nagpakahirap dito. Nang sumapit ang gabi, bumalik ang mag-asawa sa kanilang bagong bahay. Isang simpleng modernong bahay na hindi kasing laki ng kondo, pero punong-puno ng pagmamahalan. At sinimulang bumuo ng kukumpleto sa kanilang pagsasama upang matawag na isang tahanan. Wakas. Shoutout nga po pala kay Shena May Ricaron and Joyce Inocencio from Cebu City, Virginia Pascua, Romelin Cero, Miss Angel, and Feli Duhali from Hong Kong.